Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 878 hanggang 903. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Napakabilis, nalaman ni Romeo, ang pickmaster ng woodpick, mula sa bibig ni Lanzo at ng dalawang iba pa na ang likas na kakayahan ni Alvin ay walang epekto kay Chad. Kaugnay nito, bagamat siya ay bahagyang nabigo, hindi niya naramdaman ang anumang pakiramdam ng pagkawala. Alvin, kung hindi mo talaga kaya, aminin mo na lang ang pagkatalo. Laking gulat ko na sa katotohanan na kami mula sa Woodpeak ay nakakakuha ng pangalawang pwesto sa Battle of the Five Peaks. Sa pagkakataong ito, bahagyang nakasimangot si Romeo habang sinabi niya kay Alvin sa pamamagitan ng voice transmission. Huwag kang mag-alala, Peakmaster. May plano ako, sagot ni Alvin. Tumango si Romeo at hindi na nagsalita pa. Gayunpaman, ang kanyang tingin ay mahigpit na nakalock kay Chad. Kung nalaman niya na ang pag-atake ni Chad ay maaaring mapilayan si Alvin o mapatay man lang niya, tiyak na makikialam siya at ililigtas si Alvin. Si Alvin ang kinabukasan ng kanilang Woodpeak. Hinding-hindi niya kayang mawala siya. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng karamihan, sina Alvin at Chad ay nakatayo sa tapat ng isa't isa. Kung walang aksidente, wala kang laban sa akin. Si Chad na kadalasang tahimik ay biglang naging mas madaldal ng kaharap niya si Alvin. Gayunpaman, ang kanyang mukha ay nanatiling malamig, at ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Alvin ng mahinahon. Walang pahiwatig ng damdamin ang makikita sa kanila. Ikaw na mismo ang nagsabi, kung walang aksidente. Sino ang nakakaalam, ang isang aksidente ay maaaring mangyari ng ganoon lang, walang pakialam na sagot ni Alvin habang kalmadong nakatingin din siya kay Chad. Inaasahan kong makita ito pagkatapos. Agad na lumiwanag ang karaniwang mapurol na mga mata ni Chad. Libo-libong ilusyon. Nang lumabas ang mga salita ni Chad sa kanyang bibig, isang madilim na liwanag ang kumislap sa mga mata ni Alvin. Isang malawak na espiritual na enerhiya ang tumusok sa soul brand sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, at inihagis niya ang kanyang soul skill. Ang illusory space ay lumitaw ng walang tunog. Sa Alvin bilang sentro, binalot nito ang lugar sa loob ng radius na 100 metro. Binalot din nito si Chad. Ha! Nagtaas ng kilay si Chad. Parang may naramdaman siya. Ang isang alon ng mabilis ngunit hindi nakikitang espiritual na enerhiya ay agad na bumangon mula sa kanyang katawan at lumawak palabas. Walang awa itong binasag sa illusory space na iyon, at madali itong nadorog. Eto na. Naging mataimtim ang tingin ni Alvin. Nararamdaman niya ang espiritual na enerhiya ni Chad. Sa kasamaang palad, ang espiritual na enerhiya ni Chad ay agad na binawi nang malapit na siyang gumawa ng kanyang susunod na hakbang. Iniwan siya nito na walang pagkakataon na gamitin ito. Libo-libong ilusyon. Sa sandaling ito, muli lamang may hagis ni Alvin ang kanyang soul skill. Muling lumitaw ang illusory space. Nang palawigan ni Chad ang kanyang espiritual na enerhiya, muling nawasak ang illusory space. Sa pagkakataong ito, si Alvin ay isang hakbang na mas malapit sa pagkamit ng kanyang target, ngunit nabigo pa rin siya sa pagkuha ng espiritual na enerhiya ni Chad. Iniwan siya nito na medyo walang magawa. Gayunpaman, wala siyang planong sumuko. Libo-libong ilusyon. Libo-libong ilusyon. Libo-libong ilusyon. Ang kanyang espiritual na enerhiya ay patuloy na tumatagos sa soul brand sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa habang inihagis niya ang kanyang soul skill upang lumikha ng illusory space ng paulit-ulit. Walang silbi. Nakaharap sa illusory space ni Alvin, si Chad ay hindi nakakaramdam ng anumang pressure. Ang kanyang espiritual na enerhiya ay patuloy na lumawak ng sunod-sunod at madaling nasira ang illusory space na nilikha ni Alvin. Sunod-sunod na nawasak ang illusory spaces. Sa ilalim ng sinadyang paggabay ni Alvin, ang espiritual na enerhiya ni Chad ay dahan-daang lumapit sa kanya. Napatulala ang grupo ng mga alagad ng Five Element Sect na nanunood. Ang tanging nakikita lang nila ay sina Alvin at Chad na nakatayo roon na nakatitig sa isa't isa ng walang ginagawa. Ngayong bigla nilang narinig ang mga salita ni Chad, hindi nila maiwasang matigilan dito. Huwag mong sabihing nagsimula na ang laban nila Senior Brother Chad at Alvin. I guess so.
I think they must be using their spiritual energy to fight. Spiritual energy is invisible kaya siguro wala tayong nakikita. Ang grupo ng mga alagad ng Five Element Sect ay masiglang tinalakay ito. Bagamat nakita nilang medyo boring ang laban na ito, nanatili pa rin silang nakatutok sa kanilang dalawa. Nais nilang malaman kung sino ang lalabas bilang mananalo mamaya. Sa kabaligtaran, ang mga taong iyon na Inscription Master, tulad ni Gulliver, ay nakasimangot ng malalim. Nararamdaman nila na si Alvin ay patuloy na nagpapanday ng illusory space ng paulit-ulit habang sinisira ni Chad ang illusory space na paulit-ulit din na nilikha ni Alvin. Hindi nila maiwasang mahanap ito kakaiba. Ano ang layunin ng paggawa nito ni Alvin? Kung ito ay magpapatuloy, ang espiritual na enerhiya ni Alvin ay malapit ng maubos. Si Chad, sa kabilang banda, ay hindi masyadong maaapektuhan dahil ang pagkonsumo ng kanyang espiritual na enerhiya ay hindi kasing taas ng kay Alvin. Ngayon na, agad na lumiwanag ang mga mata ni Alvin. Ang espiritual na enerhiya na kanyang iniunat ay sa wakas ay pinutol ang isang bahagi ng espiritual na enerhiya ni Chad bago niya ito ibalik at ginamit upang suriin ang kaluluwa na nasa kanyang sariling isipan. Bagamat ang espiritual na enerhiya ni Chad ay malaya mula sa kontrol ng may-ari nito, tumalsik ito sa lahat ng direksyon nang makapasok ito sa isang banyagang lugar. Ito ay ganap na wala sa kontrol. Kasabay nito, nagsimulang maramdaman ni Alvin ang kanyang sarili na nahihilo. Parang ang espiritual na enerhiya na kinuha mula kay Chad ay sinusubukang iunat ang kanyang ulo. Sa isang kisap lang ng mata, nagsimulang kumalat ang pakiramdam ng krisis sa buong katawan niya. Maging ang sariling espiritual na enerhiya na nasa kaibuturan ng kanyang kaluluwa ay naging hindi mapakali at nabalisa. Rebirth Pill. Gayunpaman, kasalukuyang walang oras si Alvin para bigyang pansin ang alinman sa mga iyon. Sa halip, inilipat niya ang kanyang atensyon sa medicinal efficacy ng Rebirth Pill na nasa lalim ng kanyang dantian. Sinusubukan niyang alamin kung mayroon bang anumang paggalaw. Sa sandaling ito, maging ang origin energy ni Alvin ay nabalisa na parang nakakaramdam sila ng matinding banta. Gayunpaman, wala silang ganap na paraan upang labanan ito. Ang espiritual na enerhiya na nakuha mula kay Chad ay patuloy na nagdulot ng kalituhan sa isip ni Alvin. Tulad ng isang ligaw na ibon na nakulong sa isang hola, ito ay sabik na makatakas. Bagamat maaari lamang gamitin ni Alvin ang kanyang sariling espiritual na enerhiya upang sugpuin ang espiritual na enerhiya na ito, hindi niya piniling gawin ito sa sandaling ito. Ito ay dahil kung ginawa niya iyon, ang kanyang plano ay bumagsak. Hooray! Masakit. Sa sandaling ito, nagsimulang manginig ng husto ang katawan ni Alvin. Malamig na pawis ang kanyang noo. Sa isang iglap lang ay tumulo ang pawis sa kanyang mukha na parang ulan. Sa sandaling nakita ito ni Chad, natarante siya. Natigilan din ang mga nanunood sa ibaba. Ano ang nangyayari? Ano ang nangyayari kay Alvin? Habang ang mga manunood ay nakatitig kay Alvin na tila wala sa linya, ang pagkalito ay nakasulat sa kanilang mga mukha. Ang hindi nila alam ay dumarana si Alvin ng matinding paghihirap na hindi kayang tiisin ng mga ordinaryong tao sa sandaling ito. Ang kanyang kaluluwa ay maaaring magkalat sa anumang oras. Kung ang kanyang kaluluwa ay nagkalat, nangangahulugan ito na ang kanyang buong katawan ay magiging isang shell na walang kaluluwa. Kahit nabuhay pa ang Rebirth Martial Emperor, malamang natatawagan niyang baliw si Alvin kung alam niya ang ginawa ni Alvin ngayon. Oo. NATAGUMPAY ako. Matapos ang tila isang sandali ay lumipas o marahil isang buong siglo isang maliwanag na liwanag ang kumislap sa isip ni Alvin nang may nalaman siya. Umangat agad ang mood niya. Kasabay nito, mabilis na lumabas ang medicinal efficacy ng Rebirth Pill na nasa kanyang dantian at sumanib sa kanyang origin energy. Nakatilize nito ang kanyang origin energy para mag-activate na parang kidlat. 9 Dragon's War Sovereign Technique, Sword Dragon Form. Nang walang anumang pag-aalinlangan, si Alvin ay nagmamadaling isinaaktibo ang kanyang mental cultivation method at ginabayan itong parang kidlat na origin energy na magmadali patungo sa bottleneck ng 7th level void interpretation. I guess I've let you run amok enough long enough. Now go. Mapahamak.
Kasabay nito, si Alvin na nararamdaman lamang ang kanyang ulo ay nahihilo, pinamunuan ang kanyang sariling espiritual na enerhiya na naipon sa lahat ng ito at umaban. Binalot nito ang espiritual na enerhiya na nakuha mula kay Chad sa isang kisap lang ng mata. Wham! Biglang nagtagpo ang espiritual na enerhiya. Sa isang iglap, tuluyan nitong nilipol ang espiritual na enerhiya ni Chad. How? Si Chad, na nakatayo mula sa malayo at akmang kikilos, ay biglang natigilan dahil may nararamdaman siya. Sabay kumunot ang kanyang mga kilay. Sa sandaling ito, nararamdaman niya ang matinding sakit na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Gayunpaman, sa bilis na dumating, ang matinding sakit ay nawala sa loob lamang ng isang segundo. Para bang hindi ito nagpakita sa simula pa lang. Anong nangyayari? Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Chad. Sinulyapan niya si Alvin sa di kalayuan. Tumigil na sa panginginig ang kanyang katawan, nagsimula nang bumalik ang kulay ng kanyang mukha, at ang kanyang noo ay tumigil na sa pagpapawis. Alam niyang may kinalaman ito sa pinaplano ni Alvin. Bang! Sa sandaling ito, sa pagiging epektibo ng rebirth pill bilang isang catalysta, ang origin energy sa katawan ni Alvin ang nagbukas ng bottleneck na humahantong sa 7th level void interpretation. Matapos mabuksan ang bottleneck, nagsimulang mangyari ang napakalaking pagbabago sa origin energy sa katawan ni Alvin. Ang ganitong uri ng mga pagbabago ay tulad ng pagbabago at pagtaas ng kalidad ng kanyang origin energy. Kung ikukumpara sa dalawang tagumpay na natamo niya bago ito, may pagkakaiba sa pagitan nila. Oo, nakagawa na ako ng breakthrough. Labis na nasasabik si Alvin nang maramdaman niya ang mar-angle na origin energy sa kanyang katawan pagkatapos ng pagbabago. Oh, ongoing pa ba? Mabilis na napansin ni Alvin na matapos mabuksan ng epektibong panggamot ng rebirth pill ang bottleneck ng 7th level void interpretation, patuloy itong sumugod sa galit sa halip na huminto. Nang sa wakas ay lumitaw ang bottleneck na humahantong sa 8th level void interpretation, ang pagiging epektibo ng rebirth pill sa gamot sa wakas ay bumagal at huminto bago umalis sa origin energy at muling bumalik sa kanyang dantian. Ang origin energy ay tumigil din sa pagiging hindi mapakali, at ito ay ganap na tumahimik. Wow! Isa talagang malaking sugal. Isang hakbang na lang at makakagawa na ako ng tagumpay sa 8th level void interpretation. Matapos matigilan ng ilang sandali, agad na tumawa si Alvin. Sa palagay ko, medyo tumpak ang kasabihan. Hanapin ang iyong kayamanan mula sa panganib. Ngayong ang aking cultivation base ay gumawa ng napakalaking paglukso, sa palagay ko lahat ng pagsusumikap mula noon ay lubos na sulit. May nananatili pa ring takot sa puso ni Alvin habang iniisip niya ang sitwasyon kanina. Sa sandaling iyon, ang espiritual na enerhiya na kinuha mula kay Chad ay isang hakbang na lang mula sa paghihiwalay ng kanyang ulo. Bukod dito, halos sirain na nito ang kanyang kaluluwa at pinatay na rin siya. Ngayong naisip na niya ito, naramdaman pa rin ni Alvin ang isang alon ng lamig na gumagapang sa kanyang likod. Agad na bumuhos ang malamig na pawis sa kanyang katawan. Ha! Biglang parang may naramdaman si Alvin nang biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Nang sa wakas ay bumalik siya sa kanyang katinoan, napagtanto niya na si Chad ay sumusugod na sa kanya ng napakabilis. Kasama ni Chad ang mga alon ng malawak na kulay kaki na enerhiya na nakaugnay sa kanyang katawan. Nagmukha siyang isang napakalaking Earth Behemoth. Bukod dito, ang Earth Behemoth ay may kabuuang 170 silhouette ng mga sinaunang may sungay na dragon sa ibabaw ng kanyang ulo. Parang kidlat, umarangkada ito at ibinuka ang malaki at dagwang bibig. Parang lalamunan nito ng buo si Alvin. Libo-libong ilusyon. Nang makita ni Alvin ang malamig na mga mata ni Chad na nilamon ng malawak na kulay kaki na enerhiya, alam niyang sisimulan na niya ang kanyang pag-atake. Dali-dali niyang inactivate ang kanyang soul skill gamit ang kanyang origin energy at nag-forge ng illusory space na bumabalot sa kalangitan sa kanilang paligid. Sa sumunod na segundo, si Alvin ay nagbagong anyo sa isang bulk zone ng hangin at mabilis na umiwas sa gilid. Nang lumipat siya sa gilid. Wham! Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng mga manunood, si Chad ay nakatitig ng matagal sa lugar kung saan nakatayo si Alvin kanina lang. Walang tao doon. Isang malakas na suntok na naman ang ibinigay ni Chad.
Dama po ang suntok sa lugar kung saan walang tao. Tulad ng isang bato na nahulog sa isang tahimik na lawa, nagdulot ito ng mga alon at alon ng mga alon na kumalat sa lahat ng direksyon. 879. Kasabay nito, isang bug zone ng walang hangganan at marilag na unos ang bumalot mula sa gitna ng kamao ni Chad. Napakalakas nito kaya ang mga kasuotan ng mga manunood ay kumikislap na rin. Ang ilan sa mga disipulo ng 5-element sect na may mas mababang cultivation base ay kinailangang umatras, at wala silang pagpipilian kundi ipikit ang kanilang mga mata. Wham! Bago pa malaman ng mga tao ang nangyari, nakita nila si Alvin na tumabi kanina ay biglang gumawa ng parang kidlat bago niya itinanim ang palad sa likod ni Chad at pinalipad siya sa ere. Matapos mapalipad si Chad, nanginginig ang kanyang katawan at may barf sa mukha siya ng isang subo ng dugo. Agad na napalitan ng pagkadilim ang mukha niya. Bust! Sa sandaling makita ito ng mga manunood, sila ay sumabog sa isang malaking kaguluhan. Hindi napansin ni Senior Brother Chad na umiwas na si Alvin sa gilid kanina. Hindi man lang niya napansin si Alvin sa likuran niya nang sumubsob siya para salakayin siya. Mukhang na-distract si Senior Brother Chad sa likas na kakayahan din ni Alvin. Malamang. Agad na naging solemn na ang mga mukha ng grupo ng mga alagad ng 5-element sect. Si Alvin ba ay nakagawa ng tagumpay? Napaawang ang bibig ni Gulliver, ang Peak Master ng Earth Peak. Baka sa mukha niya ang takot. Kanina, maraming beses nang ginamit ni Alvin ang kanyang espiritual na enerhiya para pandayin ang illusory space. Matagumpay itong natanggal ng spiritual energy ni Chad sa bawat pagkakataon. Sa simula pa lang, malinaw na sa kanya. Gayunpaman, nang pekay ni Alvin ang illusory space kanina gamit ang kanyang espiritual na enerhiya, naramdaman ng kanyang espiritual na enerhiya na ang espiritual na enerhiya ni Alvin ay tumaas sa isang bagong antas. Dahil dito, imposibleng mapansin ni Chad ang illusory space na nilikha ni Alvin, lalo pa ang paggamit ng sarili niyang espiritual na enerhiya para buksan ito. Marami pang mga elder ng 5-element sect na mga inscription master din ang nakapansin nito. Habang ipinagpatuloy nila ang kanilang mga talakayan, ang katotohanan na si Alvin ay nakagawa ng kanyang tagumpay ay nagsimulang kumalat sa paligid. Hindi nagtagal, alam na ng lahat ang nangyari kanina. Damn it! Ang Alvin na ito ay talagang nagkaroon ng tagumpay. Malamig na tinitigan ni Perry si Alvin. Sobrang dilim ng mukha niya. Noong una, inakala niya na si Alvin ay matatalo sa mga kamay ni Chad. Gayunpaman, sa kanyang pagkamangha, nagawa ni Alvin na kumpletuhin ang kanyang pambihirang tagumpay sa napakahalagang sandali at nagawang talunin si Chad sa isang iglap lamang. Tama ang inaalala ni Chenier. Talagang hindi natin kayang tretuhin si Alvin gamit ang common sense. Napabuntong hininga si Gregor, ang sect leader ng 5-element sect. Gayunpaman, hindi siya mukhang malungkot. Bagamat hindi nakuha ng Gold Peak ang unang pwesto sa Battle of the Five Peaks sa pagkakataong ito, mukhang hindi ito gaanong nakaapekto sa kanya. Ang Alvin na ito ay talagang napakalakas, si Renz, na nakatayo sa gilid, ay may napakalungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Kumunot ang noo niya habang nagpatuloy, gayunpaman, napansin ko na noong ginawa niya ang kanyang pag-atake kanina, ang dami ng enerhiya na nilalaman ng kanyang origin energy ay hindi mukhang nasa 8th-level void interpretation. Ito ay higit pa o mas kaunti sa akin. Ang kanyang cultivation base ay kakagawa lang ng breakthrough sa 7th-level void interpretation. Para sa kanyang spiritual energy, sa tingin ko ito ay mas mataas kaysa sa kanyang cultivation base. Isang kinangang sumilay sa mga mata ni Gregor habang siya ay bumubulong, kung tama ang hula ko, tiyak na nakakonsumo siya ng isang soul-enhancing spirit fruit dati. Iyon ang dahilan ng kanyang spiritual energy na mas mataas kaysa sa kanyang cultivation base. Kaya nasa 8th level void interpretation ang kanyang spiritual energy. No wonder, napabuntong hininga si Renz nang marinig niya ito. Nang makita ni Dindo kung paano nasugatan ng husto ni Alvin si Chad at nakuha ang huling tagumpay, kumagalpak ng tawa si Dindo at sumigaw, haha. Good job, Alvin. Nagliwanag din ang mga mata ni na Romeo, Lanzo, at Ken. Hindi kailanman sumagi sa kanilang isipan na magagawa ni Alvin ang kanyang tagumpay sa napakahalagang sandali at matatalo si Chad sa isang suntok lamang.
Nagulat man sila ay hindi nila napigilan ang saya na nararamdaman din nila. Sa sandaling ito, ang nasugatan na Chad ay nakulong pa rin sa illusory space, ngunit hindi na siya nakagalaw. Sa halip, tumayo siya sa himpapawid habang dahan-daang nagtanong, "You've made a breakthrough." Maliwanag na napansin din ni Chad na nahulog siya sa illusory space. Inilipat ni Alvin ang kanyang mga iniisip at binawi kaagad ang Thousand Illusions. Tumingin siya kay Chad habang walang pakialam na sumagot, "Swerte naman." Matapos mawala ang illusory space, tumingin si Chad kay Alvin at same time na nagpahayag, "Swerte o hindi, nanalo ka." Pagkatapos niyang sabihin iyon, hindi na niya hinintay ang sagot ni Alvin. Bumalik si Chad kay Gregor sa isang iglap at yumuko sa kanya. "I'm sorry to disappoint you. Please punish me, Master. Ginawa mo na ang lahat. Kaya lang masyadong malakas ang kalaban mo sa pagkakataong ito," umiling si Gregor. Dama po ang kanyang mga mata kay Alvin habang nakangiti, "Alvin, napakagaling mo. Kasama mo sa Woodpeak, siguradong babangon ito muli. Inaasahan kong makita iyon." "Nambobola mo ako, sect leader," nakangiting tugon ni Alvin. Sa kanyang kasalukuyang cultivation base, hindi siya naglakas loob na magpabeya sa sect leader ng 5-element sect. "Romeo, maswerte talaga ang Woodpeak sa pagkakataong ito." Napangiti si Gregor habang itinoon ang atensyon kay Romeo. Sa sandaling marinig ito ni Romeo, isang hindi pangkaraniwang maliwanag na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. "Hindi ko inaasahan na si Alvin mula sa Woodpeak ay mananalo sa unang pwesto sa Battle of the Five Peaks, individual battle stage. Sa kanyang likas na kakayahan, tiyak na mananalo rin siya sa unang pwesto ng laban ng koponan. Mukhang sa pagkakataong ito, ang Woodpeak ay mas mataas ang ranggo kaysa sa Gold Peak at magiging unang pick sa ating 5-element sect. Ang unang pick ng 5-element sect ay palaging kaluwalhatian ng Gold Peak. Sa pagkakataong ito, magbabago ang may-ari dahil lamang kay Alvin. Ang mga mapagkukunan ng sekta na nakuha ng unang pick of 5-element sect ay hindi isang bagay na makukuha ng iba pang 4 na picks. Mukhang magagamit ng Woodpeak ang mga mapagkukunan ng sekta na ito at muling bumangon sa susunod na 3 taon. Maliban sa mga alagad ng Woodpeak, ang mga disipulo mula sa iba pang 4 na picks ay namangha rin sa pagkagulat. Bawat isa sa mga alagad ni Woodpeak ay may hindi maipaliwanag na pinanibik sa kanilang mga mukha. Ang kanilang mga tingin ay nakatuon kay Alvin, at isang malalim na pasasalamat ang makikita sa kanilang mga mukha. Alam nila na ang dahilan kung bakit nagawang maging unang pick ng 5-element sect ang Woodpeak ay dahil kay Alvin lamang. Kung walang Alvin, hindi magkakaroon ng ganitong sandali ng kaluwalhatian ang Woodpeak. Hindi mahalaga kung ito ay si Baxter, ang Peakmaster of Fire Peak, o ang kanyang direktang disipulo, si Perry, pareho sa kanilang mga mukha ay kasalukuyang puno ng pagkamuhi. Lalo na si Perry. 10 taon na ang nakalilipas, may 2 dahilan kung bakit niya ipinagkanulo si Woodpeak at ang kanyang unang amo, si Lanzo. Bukod sa hindi niya kayang labanan ang tukso ng mga bagay na ipinangako sa kanya ni Baxter, gusto rin niyang umasa sa Fire Peak, na siya rin ang pangalawang pinakamalakas na peak sa 5-element sect noong panahong iyon, at ginamit ang impluensya nito para umakyat sa tuktok. Sa lahat ng mga taon na ito, talagang nakamit niya ito sa pamamagitan ng pagiging pinakamalakas na tao sa mga nakababatang henerasyon sa Fire Peak. Gayunpaman, ngayon, ang Woodpeak na kanyang ipinagkanulo 10 taon na ang nakalilipas ay nakamit ang kaluwalhatian ng pagiging numero 1 pick sa 5-element sect. Parang sampal ito sa mukha niya. Ang kaluwalhatian ay nanag sa kanya ng kahihiyan at galit. Alvin. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Lahat ay dahil sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, paano posibleng makukuha ng Woodpeak ang kaluwalhatiang ito? Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako mapahiya sa harap ng lahat sa simula pa lang. Ang mga mata ni Perry ay napuno ng matinding lamig habang nakatitig sa lilang figure sa di kalayuan. Ang intensyon ng pagpatay na nagmumula sa kanyang katawan ay tila tumigas upang bumuo ng isang palaso na pumutok sa kanyang target. Nang tumalikod si Alvin upang bumalik sa mga miyembro ng Woodpeak, naramdaman niya ang isang matindi at malamig na aura ng pagpatay na nakalock sa kanya. Agad siyang napalingon sa lugar kung saan nanggaling ang aura.
Sa isang sulyap lang, nakita niya ang nakamamatay na intensyon na lumalabas sa mga mata ng binata na nakasuot ng pulang damit na nangangati na tadteren siya hanggang mamatay, si Perry, ang direktang disipulo ng Peak Master of Fire Peak. Itong si Perry. Kung may pagkakataon ako, kailangan ko siyang patayin kaagad. Kung hindi, siya ay magiging isa pang magulo na buhay tulad ni Sherman. Ang mga mata ni Alvin ay malamig na may intensyong pumatay din habang siya ay palihim na nagdesisyon. Sa buong buhay niya, kaunti lang ang pinagsisisihan niya. Ang bagay na nag-iwan ng pinakamalalim na impresyon sa kanya ay ang katotohanang hindi niya pinatay si Sherman noong siya ay nasa pinakamataas na rurok ng Azure Forest Imperial Kingdom, ang Duby Peak ng 7-Star Sword Sect. Sa pagkakataong iyon, magiging madali para sa kanya na patayin si Sherman sa tulong ng kanyang Soul Skill 1000 Illusions. Gayunpaman, ito ay eksakto dahil nakaligtas si Sherman kaya siya naging bane ng kanyang pag-iral. Siya pa ang naging dahilan para mahuli si Alvin ng mga tao ng Skywolf Fort dahil gusto nilang agawin ang Devil Seal tablet sa kanyang kamay. Sherman, dahan-dahan nating bayaran ang ating utang mamaya sa sikretong iniwan ng Martial Emperor. Sa pagkakataong ito, tiyak na hindi ako magsisikap na patayin ka. Ang nakamamatay na intensyon sa mga mata ni Alvin ay naging mas matindi nang maisip niya si Sherman. Matapos bumalik sa katinoan si Alvin, bumalik siya sa grupo ng Woodpeak na pinamumunuan ni Romeo. The instance na narating niya doon, sinalubong agad siya ng mainit na pagtanggap. Alvin, masyado ka talagang nakakatakot. Kahit na ang dalawang pinakakilalang tao sa mga nakababatang henerasyon sa Five Element Sect ay parehong madaling makitungo sa iyo. Ako, si Dindo, talagang humahanga sa iyo hanggang sa buto. Pinuri siya ni Dindo habang nag-thumbs up kay Alvin. Junior brother ke, salamat at nasa Woodpeak ka. Kung hindi dahil nagawa mong maibalik sina Alvin at Dindo, malamang na mauwi ulit kami sa ilalim, sabi ni Lanzo kay Ken. Hindi ko rin inaasahan na makikilala ko si Alvin noong nagpunta ako sa Drift Cloud Town kasama si Conrad noong nakaraan. Anyway, ito ang Woodpeak natin, at ang kapalaran ni Alvin. Tumawa si Ken. Si Conrad na nasa gilid ay tumanggo bilang pagsang-ayon habang nag-thumbs up din kay Alvin. Alvin, ang pangako na ginawa ko sa iyo noon ay may bisa. Hanggat ito ay nasa aking kapangyarihan at hindi nalalagay sa panganib ang 5 elementong sekta, tutuperin ko ang isang kahilingan mo. Ano mang kahilingan mo? Napangiti si Romeo habang nakatingin kay Alvin. Lalong binigyang diin ang huling pangungusap nang sabihin niya ito. Nang marinig nila ang mga salita ni Romeo, nagulat si Lanzo at ang tatlong iba pa. Hindi kailanman sumagi sa kanilang isipan na si Romeo, ang Peak Master ng Woodpeak, na siya ring pangalawang pinakamalakas na tao sa Five Element Sect, ay talagang mangangako kay Alvin. Salamat, Peak Master, agad na nagningning ang mga mata ni Alvin. Nakita niya ang lakas ni Romeo sa sarili niyang mga mata dati. Kahit na ang Baxter na iyon, ang Peak Master ng Fire Peak, ay wala ring kapangyarihan bago si Romeo. Walang alinlangan na ang pangako mula sa gayong powerhouse ay napakahalaga kay Alvin. Bagamat nakabalik na si Alvin, 80 hanggang 70% ng mga tingin mula sa paligid ay nakatuon pa rin sa kanya. Ibinigay nila ang kanilang paggalang sa kanilang mga mata sa kampyon ng Battle of the Five Peaks, individual na yugto ng labanan. Ang Alvin na ito ay mukhang mas bata kaysa kina senior brother Chad at Renz ngunit kaya pa rin niyang talunin silang dalawa ng sunod-sunod. Napakagandang tao. Don't forget that he's not an ordinary human being. May dugo ng demonyo sa katawan niya, you know. Sa pagkakataong ito, naging paksa rin ng talakayan si Alvin sa mga disipulo ng Five Element Sect. Hanggang sa tuluyang umalangaw-ngaw sa hangin ang malakas na boses ni Gregor na pinuno ng sect na itinigil nila ang kanilang talakayan. Sa halip ay itinoon nila ang kanilang atensyon kay Gregor. Tapos na ang individual battle stage. Ngayon sisimulan na natin ang team battle stage. Malakas na pahayag ni Gregor. 900. Sa yugto ng labanan ng pangkat, 2 kinatawan mula sa bawat peak ang magtutulungan at lalaban sa isa pang 2 kinatawan mula sa iba pang 4 na peak. Ang labanan ay isasagawa sa 2 paraan. Kung ikukumpara sa individual na yugto ng labanan, ang labanan ng koponan ay mas katulad ng isang pormalidad.
Para sa Wood Peak, nagsama sina Alvin at Dindo. Si Alvin ang responsable sa pagkalito sa kanyang mga kalaban gamit ang illusory space habang si Dindo ang responsable sa mga pisikal na pag-atake. Sa isang hakbang lang, binaba nila ang Niger Twins mula sa Gold Peak. Oo. Si Dindo na nasugatan ng Niger Twins sa ilang mga hampas ay tumawa ng buong puso habang siya ay nagmamayabang sa mga hiram na balahibo. Walang nagulat sa resultang ito. Pagkatapos ng lahat, alam na nila ang tungkol sa nakakatakot na likas na kakayahan ni Alvin. Matapos nilang talunin ang Niger Twins, wala sa tatlo pang picks ang nang-ahas na labanan ang Wood Peak. Ito ay dahil alam nilang hahanapin lamang nila ang kanilang sariling kamatayan kung sila ay lumaban sa kanila. Ito ay mas mahusay na magsilbi sa kanila upang mapanatili ang kanilang lakas. Bagamat labis itong kinasusuklaman ni Baxter, ang Peak Master of Fire Peak, at ang kanyang direktang disipulo, si Perry, hindi pa rin sila naglakas loob na umahan laban sa Wood Peak na parang araw sa kalagitnaan ng kalangitan. Dahil ganito ito, nanalo si Wood Peak sa unang pwesto sa laban ng pangkat. Kasabay ng mga resulta ng Wood Peak sa individual na labanan, ang Wood Peak ay nanalo sa unang pwesto sa labanan ng 5 picks ng 5 element sect natin sa pagkakataong ito. Sa susunod na 3 taon, ang Wood Peak ang magiging first pick ng ating 5 element sect. Ang unang tuktok ng 5 elementong sekta. Inihayag ni Gregor ang lahat ng ito nang hindi nagmamadali. Siya ay medyo kalmado at mapagbigay tungkol dito. Gayunpaman, ang mga disipulo ng Gold Peak ay pawang nagbubuntong hininga. Ang kaluwalhati siyang nauukol sa kanila bago ito ay inalis na ngayon ng Wood Peak. Nag-iwan ito ng medyo mapait na lasa sa kanilang mga bibig. Wood Peak, ang peak na nasa ibaba sa huling 20 taon ay muling bumangon at pumailan lang sa tuktok. Nagulat ang lahat. Ang likas na kakayahan ni Alvin na iyon ang tumulong sa Wood Peak na umakyat sa tuktok. Kasama niya doon, natural na muling babangon ang Wood Peak. Ang lahat ng mga tao mula sa 5 element sect na naruroon sa eksena ay napakalinaw tungkol dito. Sa harap ng Niger Twins mula sa Gold Peak, ang iba pang 3 picks ay umamin kaagad ng pagkatalo. Ang Gold Peak ay nagpatuloy sa pagkuha ng pangalawang lugar pagkatapos ng Wood Peak. Sa susunod na 3 taon, ito ang magiging second pick ng 5 element sect. Alvin, kami mula sa Gold Peak ay makakamit muli ang kaluwalhatian ng first pick ng 5 element sect pagkatapos nitong 3 taon. Malakas na inihayag ni Renz pagkatapos niyang sumulyap sa kalangitan, at sa wakas ay dama po ang kanyang tingin kay Alvin. Isang malakas na pakiramdam ng kumpiyansa ang nagmula kay Renz, kaya marami sa mga disipulo ng 5 element sect ay hindi maiwasang mamangha dito. As expected of senior brother Renz. Hindi siya maangas kapag nanalo siya at hindi rin siya naduduwag sa kanyang pagkatalo. Kasama si senior brother Renz at Chen doon, tiyak na maibabalik ng Gold Peak ang kaluwalhatian nito bilang ang first pick muli. Ang katotohanan na umasa si Alvin sa kanyang likas na kakayahan ay hindi pa rin patas. Marami sa mga disipulo mula sa iba pang 4 picks ang nagpatuloy sa pagsasabi. Siyempre, ang kanilang mga salita ay nakakuha din ng mga hindi pagkakasundo mula sa mga alagad ng Wood Peak. Anong hindi patas? Ang likas na kakayahan ay pamamaraan ni senior brother Alvin. Hindi ito isang bagay na madali mong angkinan, alam mo. Mas bata si senior brother Alvin kaysa sa Niger Twins, at nakuha pa rin niya ang unang pwesto para sa Wood Peak natin. Sigurado akong magagawa niya ulit iyon pagkatapos ng 3 taon. May tiwala ako kay senior brother Alvin. Sa sandaling marinig ni Alvin ang mga salita ni Renz at makita ang sigasig ng mga disipulo ng Wood Peak, hindi niya maiwasang mapangiti ng pilit sa sarili. Makalipas ang 3 taon. Sa oras na iyon, malaki ang posibilidad na wala na siya sa 5 element sect. Kaagad pagkatapos, ang natitirang 3 picks, apoy, tubig, at lupa, ay nakipaglaban upang matukoy ang huling 3 ranggo para sa yugto ng labanan ng koponan. Kasama si Perry at ang kanyang 7th level void interpretation, hindi nakakagulat na nakuha ng Fire Peak ang 3 pwesto. Kasama ng individual na resulta ng labanan nito, ang Fire Peak ay naging 3rd pick ng 5 element sect sa susunod na 3 taon. Di nagtagal, turn na ng tubig at earth peak upang labanan ito. Sa pagitan ng 2 babaeng disipulo mula sa water peak, mas malakas si Ryza.
Sa kabilang banda, sa gilid ng Earth Peak, si Brent ang mas malakas. Sa yugto ng individual na labanan, nanalo si Ryza laban kay Brent sa maliit na margin. Kahit noon pa man, hindi siya naglakas loob na magpakalma sa panahon ng labanan. Dahan-dahan siyang umabant at pinalakas ang sarili sa bawat hakbang. Gumamit muna siya ng maliksi na martial technique para makaiwas sa pag-atake ni Brent, at nagdulot siya ng mga pinsala sa kabilang Earth Peak na disipulo bago siya muling nanalo laban kay Brent sa maliit na margin. Shit! Kahit na si Brent ay nakahanda sa pag-iisip, hindi pa rin niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagkadismaya sa sandaling siya ay natalo. Nagmadali ka sa akin, tumango si Ryza kay Brent. Ang huling ranggo ng yugto ng labanan ng koponan ay napagpasyahan na sa wakas. Ika-4 na lugar, Water Peak. Kasama ng individual na yugto ng labanan nito, ang Water Peak ay magiging ika-4 na tuktok ng 5 elementong sekta sa susunod na 3 taon. Nakuha ng Earth Peak ang huling lugar at naging 5th peak ng 5-element sect. Sa bawat senior, junior, kuya, at ate. Ako, si Brent, ay binaygo ka. I'm sorry for letting you down. Matapos matalo si Brent, yumuko siya patungo sa pulutong ng mga disipulo ng Earth Peak. Baka sa boses niya ang pait. Senior brother Brent, ginawa mo ang iyong makakaya. Nakikita nating lahat iyon. Sa pagkakataong ito ay bumagsak na tayo, ngunit tiyak na babangon tayong muli sa susunod na 3 taon. May tiwala ako sa ating Earth Peak. Sunod-sunod na sinasabi ng mga alagad ng Earth Peak. Nag-aalab ang lahat sa sigasig. Bagamat bumagsak ang Earth Peak sa ibaba, nanatili ang kanilang moral. Nagdulot ito ng paghanga mula sa mga alagad ng iba pang 4 na peaks. Alvin. Walang nakakaalam kung kailan, ngunit ang mga disipulo ng Wood Peak ay umiiyak ng malakas sa pangalan ni Alvin ng sabay-sabay. Lahat sila ay nasa mataas na espiritu, at ang kanilang enerhiya ay parang araw sa kalagitnaan ng kalangitan. Muling ninakaw ni Alvin ang spotlight mula sa audience. Gamit ang sarili niyang lakas, nagawa niyang paikutin ang tubig at tinulungan ang Wood Peak na umakyat sa tuktok, na nagpapahintulot dito na maging first peak sa 5-element sect sa susunod na 3 taon. Sa lahat ng Peak Masters, tapos na ngayon ang Battle of the 5 Peaks. Mangyaring ayusin ang usapin para sa hinaharap sa lalong madaling panahon, malakas na pahayag ni Gregor, ang sect leader ng 5-element sect, habang nakatingin sa iba pang Peak Masters ng 4 na peaks, 10 araw mamaya, dadalhin ng bawat isa sa inyo ang 2 pinakamakapangyarihang kabataang disipulo mula sa inyong peak tungo sa Gold Peak. Sa oras na iyon, ay activate ng Gold Peak ang Profound Assimilation Formation at tutulungan ang 2 pinakanamumukod tanging mga kabataang disipulo mula sa bawat peak na iangat ang mga konsepto na kanilang naintindihan, sabay-sabay na anunsyo ni Gregor. Malalim na pagbubuo ng assimilation. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa bibig ni Gregor, marami sa mga disipulo ng 5-element sect ang nagsimulang magmukhang tuliro. Gayunpaman, agad na lumiwanag ang mga mata ng Peak Masters mula sa 4 peaks, kabilang si Romeo ang Peak Master of Wood Peak. Baka sa mga mata nila ang excitement. Malalim na pagbubuo ng assimilation. Noong una, inakala ni Alvin na mali ang narinig niya, ngunit nang marinig niya ang sigaw ng talakayan ng mga disipulo ng 5-element sect sa tabi niya, napagtanto niya na hindi siya nakarinig ng mali. Natural, alam niya kung ano ang Profound Assimilation Formation. Kaya lang, hindi pa sumagi sa isip niya na ang 5-element sect lang ay magkakaroon din ng Profound Assimilation Formation. Mula sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, ang Profound Assimilation Formation ay nilikha niya. Sa tama, iilan lamang ang mga puwersa na malapit sa kanya sa Cloud Continent na ito na nakakaalam tungkol sa pagkakaayos nitong Profound Assimilation Formation. Naguguluhan, pinagsalubong ni Alvin ang kanyang mga kilay. Ayon sa mga dahilan, ganap na imposible para sa mga puwersang iyon na ibahagi ang paraan ng pag-aayos sa ibang mga puwersa kung gaano kahalaga ang Profound Assimilation Formation. Gayunpaman, 10,000 taon na ang nakalipas mula noong ikalawang reinkarnasyon ng Rebirth Martial Emperor. Marahil, may nangyari sa 10,000 taon na ito na nagbigay daan sa mga paraan ng pagsasaayos ng Profound Assimilation Formation na kumalat sa buong Cloud Continent. Nang maisip ito ni Alvin, agad siyang nakaramdam ng kagaanan.
10,000 taon ay higit pa sa sapat upang baguhin ang maraming bagay. Gayunpaman, nang maalala niya ang mga tungkulin ng profound assimilation formation, hindi niya mapigilan ang pananibik sa kanyang puso. Ang profound assimilation formation ay isang inscription formation na makakatulong sa isang martial artist na maunawaan ang concept at profundity sa mabilis na bilis. Maliban sa malaking halaga ng origin stones, ang mga materyales na kailangan nito ay isang malaking bilang ng concept fragment at profundity fragment. Kapag na-activate na ang profound assimilation formation, ang concept and profundity fragment na idinagdag dito ay mauubos ng walang pagpipigil, at makakatulong ito sa martial artist na nasa formation na maunawaan ang concept at profundity ng mabilis. Sa pagkakataong ito, magagawa ng aking konsepto ang bago nitong pagbabago. Ayon sa aking pag-unawa sa profound assimilation formation ng Rebirth Martial Emperor, siguradong makakaasa ako sa aking spiritual energy para makamit ang isang tiyak na antas ng kontrol sa profound assimilation formation at alisin ang magandang kapalaran ng iba. Natuwa si Alvin habang iniisip niya ito. Ang profound assimilation formation ay orihinal na nilikha ng Rebirth Martial Emperor. Bagamat naipasa niya ito sa maraming tao, ang taong higit na nakakaunawa sa profound assimilation formation ay ang Rebirth Martial Emperor mismo. Si Alvin na nagtataglay ng mga alaala ng Rebirth Martial Emperor ay katumbas ng Rebirth Martial Emperor mismo. Ang pagnanais na pakialaman ng profound assimilation formation ay napakasimpleng bagay sa kanya. Ang pag-activate ng profound assimilation formation ng isang beses lang ay mangangailangan na ng maraming concept fragment. Parang ang 5-element sect ay talagang lalabas ng todo para sa lihim na iyon na iniwan ng Martial Emperor, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Ngayon, asahan na lang natin na makalipas ang 10 araw, kapag na-activate ng Gold Peak ang profound assimilation formation, maglalagay sila ng mas maraming fragment of wind, thunder, earth, and sword concepts. Base sa pagkakaintindi ko sa profound assimilation formation, kasama ang kakayahan ko na nagpapahintulot sa akin na maunawaan ang dalawang konsepto ng sabay-sabay, kaya kung iangat ang lahat ng walang mahusay na pag-unawa sa apat, hindi ko kayang pigilin ang lahat. Isang liwanag ang kumikinang sa mga mata ni Alvin, at puno siya ng pag-asa. Peakmaster, ano ang profound assimilation formation na iyon? Sa sandaling ito, biglang pumasok sa tainga ni Alvin ang boses ni Dindo. Tinatanong niya si Romeo, ang Peakmaster ng Woodpeak tungkol dito. Tulad ng karamihan sa iba pang mga disipulo ng 5-element sect, malinaw na ito ang unang beses na narinig ni Dindo ang tungkol sa profound assimilation formation. Ang profound assimilation formation ay isang inscription formation. Nang sabihin ito ni Romeo, huminto siya at tumingin kay Alvin. Nang mapansin niya na nasa kanya rin ang atensyon ni Alvin, saka lang siya nagpatuloy. Ang profound assimilation formation ay pangunahing binubuo ng origin stone na nakaukit ng inscriptions at ilang iba pang mahahalagang materyales. Maliban dito, ang pinakamahalaga ay ang malaking halaga ng concept fragment na nakapasok dito dahil kailangan ng profound na fragment ng concept to comprehend ng concept na tumulong sa loob nito. Ang mga konsepto sa isang mabilis na bilis, tulad ng alam nating lahat, kapag ang isang martial artist na nakauunawa sa isang konsepto ay nakuha ang mga fragment ng konsepto na naiintindihan niya, ang bilis na naiintindihan niya ang konsepto ay umuusad sa napakalaking bilis at ito mismo ang malalim na pagbubuo ng pag-uunawa na maaaring makatulong sa pabilisin ang prosesong ito, kung gaano kabilis ang pag-unawa ng tao ang pagpasok sa forma sayon ay mapapalaki ang kanyang antas ng pag-unawa. Kung mas mataas ang antas ng pag-unawa, mas mabilis ang kanyang pag-unawa sa konsepto, paliwanag ni Romeo. Pag-unawa sa konsepto sa napakalaking bilis. Agad na lumiwanag ang mga mata ni Dindo. Kakaintindi ko lang ng 6th level intermediate earth concept ilang araw na ang nakalipas. Maiintindihan ko ba ang 7th level intermediate earth concept doon? Siyempre. Hanggat ang iyong pangunawa ay sapat na mataas at may sapat na earth concept fragment sa loob ng profound assimilation formation, pabayaan ang 7th level intermediate earth concept, maaari ka pang magkaroon ng pagkakataon na maabot ang 8th level intermediate earth concept, dagdag muli ni Romeo. 8th level intermediate earth concept.
Natigilan si Dindo. Ganap na natulala at nataranta. Katatapos lang niyang maunawaan ang 6th-level intermediate Earth concept ilang araw na ang nakalipas at ngayon, pagkatapos ng isa pang 10 araw, nagkaroon siya ng pagkakataon na maunawaan ang 8th-level intermediate Earth concept. 901. Hindi ako makapaniwala na mayroon tayong nakakatakot na inscription formation sa ating 5-element sect. Noong una ay naisip ko na ang pagkakaroon ng concept fragment ay magpapabilis na ng concept comprehension. Gayunpaman, mukhang walang halaga ang bilis na ito kumpara sa pagiging nasa profound assimilation formation. Baliw. Sobrang loko. Bakit ang daming abnormal na inscription formation sa Cloud Continent? Gayunpaman, bagamat malakas ang profound assimilation formation na ito, hindi ito isang bagay na madaling gamitin ng kahit sino. Pagkatapos ng lahat, kailangan mong gumamit ng daan-daang concept fragment sa tuwing ito ay na-activate. Kahit na ako ay nasa 5-element sect sa loob ng napakaraming taon, hindi nakapagtataka na hindi ko pa narinig ang profound assimilation formation na ito. Sa tingin ko ang halaga ng pagkonsumo ay medyo hindi mabata para sa ating 5-element sect. Ang profound assimilation formation ay isa aktibo pagkatapos ng 10 araw. Mukhang lalabas na ang sekta sa pagkakataong ito. Ang 10 kabataang disipulo na maaaring pumasok sa Formasayon ay talagang napakapalad. Matapos malaman ng grupo ng mga disipulo ng 5-element sect ang tungkol sa mga function ng profound assimilation formation, nabaliw sila dito. Ang mga hitsura ng inggit ay agad na lumabas sa kanilang mga mata at dumapo kina Alvin, Chad, Renz, at ang ilang iba pa. Alam nila na ang 10 kabataang disipulo na nagpakita ng pambihirang lakas ngayon ay magkakaroon ng bagong pagbabago sa mga konsepto na naintindihan nila at maaaring umakyat sa pinakamataas na 10 araw mamaya. Pagkalipas ng 10 araw, ang profound assimilation formation, I can't wait to see that. Si Brent, ang anak ng Peakmaster ng Earth Peak, ay lumabas din mula sa anino ng pagkatalo na nagniningning ang kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito, ang target ko ay ang 7th level intermediate water concept. Agad ding nagliwanag ang mga mata ni Ryza, ang direktang disipulo ng Peakmaster of Water Peak. Kitang-kita sa magkabilang mata niya ang matinding kumpiyansa. Kahit na ang kanyang cultivation base ay kasalukuyang umabot sa 6th level void interpretation, sa mga tuntunin ng kanyang concept comprehension level, ito ay nasa 5th level intermediate water concept lamang. The profound assimilation formation. Makalipas ang 10 araw, dapat kong unawain ang 9th level intermediate fire concept. Hindi ko na mapapayagan ang Niger Twins na patuloy na magdiin sa aking ulo. Si Perry, ang direktang disipulo ng Peakmaster of Fire Peak, ay may malamig na tingin sa kanyang mukha. Isang malamig na ngisi ang namumutawi sa gilid ng kanyang bibig. At ang Alvin na iyon. Sisiguraduhin kong magdurusa siya sa lubos na paghihirap na nais niyang maging patay na tao balang araw. Sa kaisipang ito sa kanyang isipan, muling sinulyapan ni Perry si Alvin. Bagamat napakalayo nila, nararamdaman pa rin ni Alvin ang malamig na mga mata ni Perry sa kanya. Naramdaman niya ang malamig na hangin na dumadaloy sa kanyang likuran. Nagyayelong iyon at nagyayelo. Perry. Bibigyan kita ng surprise sa pagkalipas ng 10 araw. Isang pahiwatig ng hindi halatang ngiti ang naglalaro sa gilid ng bibig ni Alvin. Sa sandaling ito, tila siya ang naging master na nasa kanyang mga kamay ang kapalaran ni Perry. Makalipas ang 10 araw sa profound assimilation formation, talagang magkakaroon ng kakayahan si Alvin na maging master na nagpasya ng kanilang kapalaran. Pagkatapos ng lahat, ang profound assimilation formation na iyon ay nilikha ng Rebirth Martial Emperor. Wala siyang pinagkaiba sa tunay na Rebirth Martial Emperor dahil nasa kanya ang mga alaala ng dalawang reinkarnasyon ng Rebirth Martial Emperor. Nang ang mga nakatataas na opisyal at disipulo ng 5-element sect na naruroon sa eksena ay tuluyang naghiwa-hiwalay, ang tanging napag-usapan nila ay ang profound assimilation formation. Tungkol naman sa Battle of the Five Peaks, ito ay pansamantalang nakalimutan. Pagkatapos ng lahat, ang profound assimilation formation ay sobrang nakakatakot.
Umalis sa eksena sina Alvin at Dindo at bumalik sa Woodpeak kasama sina Romeo, Lanzo, Ken, at Conrad. Sa pagbabalik, bumantong hininga si Conrad, halos 20 taon na akong nasa 5 element sect, at ito ang unang beses kong marinig ang tungkol sa profound assimilation formation na iyon. Alvin, Dindo, kayong dalawa ay dapat magtrabaho ng husto kapag nakapasok na kayo, okay? Huwag kang mag-alala. Ngumisi si Dindo. Sa pagkakataong ito, tiyak na mauunawaan ko na ang 8th-level intermediate Earth concept. Who knows? Baka biglang sumikat ang karakter ko, at mauunawaan ko agad ang 9th-level intermediate Earth concept. Ang 9th-level intermediate Earth concept. Sa sandaling marinig nila ang mga salita ni Dindo, maging si Romeo ang Pickmaster ng Woodpeak ay hindi na napigilan ang ngiti na sumilay sa kanyang bibig. Nadama nila na ang ambisyon ni Dindo ay napakalaki. Hindi napigilan ni Alvin na tumawa din ng pilit. Iniisip ba talaga nitong si Dindo na ang profound assimilation formation ng 5-element sect ay ganoon kabaliw? Ayon sa pagtatansya ni Alvin, pagkatapos ng 10 araw nang i-activate ng 5-element sect ang profound assimilation formation, ang concept fragment na ilalagay sa loob ay kailangang ilang mababang grade fragment. Kung ginamit ng isang martial artist ang mga concept fragment na ito ng mag-isa, mauunawaan niya ang konsepto sa mahabang panahon, at malamang na malaki ang elevation. Gayunpaman, kapag sila ay inilagay sa profound assimilation formation, sila ay mauubos ng napakabilis. Ang isang fragment lamang ay hindi magkakaroon ng malaking epekto sa isang martial artist. Pangunahing umasa ito sa dami ng fragment sa halip. Ito rin ang disadvantage ng profound assimilation formation. Masyadong maraming concept fragment ang naubos nito. Kung ilang daang piraso ng 7th level concept fragment ang inilagay sa loob ay magiging ganap na iba ang epekto. Kahit papaano, kahit na ang 5-element sect ay naglalagay lamang ng ilang mababang grade na concept fragment sa profound assimilation formation, gusto ko pa ring gamitin ito para makatulong sa mabilis na pag-angat ng aking 4 na konsepto upang ang aking lakas ay ma-upgrade sa mas mataas na antas. Ang mga mata ni Alvin ay kumikinang ng maliwanag habang siya ay nagdesisyon. Siya ay ganap na tiwala dito. Sa aking kasalukuyang espiritual na enerhiya, kahit na hindi ako maglakas loob na sabihin na magagawa kong ganap na magnakaw sa kontrol ng profound assimilation formation, kahit papaano ay maaari ko pa ring pakialaman ang porma sayon na iyon, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Kung ang iniisip ni Alvin ay narinig ng mga matataas na opisyal ng 5-element sect, malamang na mabigla sila sa kaibuturan. Sa katunayan, ang profound assimilation formation sa gold peak ng 5-element sect ay aktwal na inayos ng isang martial monarch stage inscription master na kinuha ng 5-element sect maraming taon na ang nakakaraan na may malaking halaga ng pera. Gayunpaman, sa ngayon, si Alvin na hindi pa nakakapasok sa void transformation ay nag-iisip tungkol sa pakikialam sa formation. Kung nalaman ito ng powerhouse ng martial monarch na iyon, malamang na sabik siya na magsusuka ng dugo sa pagkabalisa. Pagkatapos nilang bumalik sa Woodpeak, naghiwalay sina Alvin at Dindo mula sa Romeo at sa iba pa bago bumalik sa 3 palapag na pavilion kung saan sila kasalukuyang nakatira. Kuya Darfield. Kuya. Sa sandaling lumapit sina Alvin at Dindo sa pavilion, agad nilang narinig ang isang pamilyar na boses. Sa balkonahe ng ikalawang palapag ng pavilion, isang batang babae ang kumakaway ng kanyang kamay sa kanila na may matingkad na ngiti sa kanyang mukha. Si Nancy ang sumama sa kanila sa 5-element sect kanina. Little Nancy, nakangiting bati ni Alvin kay Nancy pagkatapos nilang maglakad ni Dindo papunta sa balkonahe sa ikalawang palapag ng pavilion. Hehe, si Nancy? Medyo nadidismaya ka dahil hindi mo mapanood ang Battle of the Five Peaks gamit ang sarili mong mga mata, ha? Ngumisi si Dindo. Sayang naman at hindi mo nakita ang Kuya Dindo mo, my super elegant di manor. Sayang naman. Sinong gustong tumingin sayo? Pinisil ni Nancy ang kanyang ilong at ngumuso. Pagkatapos, agad na dama po ang kanyang tingin kay Alvin habang kumikinang ang kanyang mga mata, kumusta na si Kuya Darfield, kumusta ang mga resulta? Hindi masama.
Ngumiti si Alvin. Hindi masama. Natigilan si Nancy, halatang nalilito siya. Si Nancy, sa personal na pagpapakita namin ni Alvin, kailangan mo ba talagang magtanong tungkol sa mga resulta? Kung hindi natin hahayaan na ang woodpick ang unang tuktok ng 5 elementong sekta, mahihiya tayong bumalik, okay? Tumawa ng malakas si Dindo. Iyan ay isang bluff. Napatigil si Nancy sa kanyang mukha at nagpatuloy siya, huwag isipin na hindi ko alam na sa nakaraan ng 5 elementong sekta, ang 4 na picks, kahoy, tubig, apoy, at lupa, ay hindi kailanman nagawang talunin ang gold pick sa labanan ng 5 picks upang maging unang pick sa 5 elementong sekta. Well, there you go. Ikaw na mismo ang nagsabi. That was the past of the 5-element sect. Paano kung sabihin ko sa'yo na ngayon, ang history ng 5-element sect ay naisulat na? Nagpatuloy sa pagtawa si Dindo. Muling isinulat. Nagulat si Nancy. Bahagya niyang naramdaman na tila hindi banibiro siya ni Dindo. Gayunpaman, tumanggi pa rin siyang maniwala sa kanya. Sa halip, lumingon siya kay Alvin na nasa tabi niya, dahil sa puso niya, si Alvin lang ang tanging tao na lubos na nakakumbinsi sa kanya. Naniwala siya sa kanya nang walang kondisyon. Totoo ang sinabi ni Dindo. Nang makita ni Alvin si Nancy na lumingon sa kanya, ngumiti siya at tumango. Little Nancy, mula ngayon, ang woodpick na kinaroroonan natin ay ang first pick ng 5-element sect para sa susunod na 3 taon. Ang unang tuktok ng 5 elementong sekta. Natural, naniwala si Nancy kay Alvin. Gayunpaman, nakatulala pa rin siya. Bagamat kaunting panahon lang mula noong sumali siya sa woodpick ng 5-element sect, alam na alam niya kung ano talaga ang ibig sabihin ng first pick ng 5-element sect, at kung ano talaga ang ibig sabihin nito. Mula ngayon, papalitan ng woodpick ang gold pick at magiging first pick ng 5-element sect sa susunod na 3 taon. Hindi lang iyon, lahat ng ito ay talagang salamat sa 2 taong nakatayo sa harap niya. Hindi niya napigilan ang excitement sa puso niya. Big Brother Darfield, mangyaring sabihin sa akin ng detalyado ang tungkol sa nangyari sa Battle of the 5 Picks ngayon. Sa katunayan, labis na ikinalulungkot ni Nancy na hindi niya nasaksihan ang labanan ng 5 picks sa kanyang sariling mga mata. Nakakalungkot, ngunit wala siyang magagawa tungkol dito. Kung tutuusin, hindi pa siya nakakapasok sa Void Prying stage at hindi pa siya nakakahover sa ere. Hayaan mong si Dindo ang magsabi sa'yo. Ngumiti si Alvin. Big guy? Bilis. Lumingon si Nancy kay Dindo at sumimangot. Excuse me, lassie. Big Brother Darfield, ang tawag mo kay Alvin pero big guy, ang tawag mo sa akin. Hindi mo ba iniisip na medyo impolite iyon? Pinaikit ni Dindo ang kanyang mga mata, ngunit nanatili pa rin ang ngiti sa kanyang mukha habang dahan-dahan siyang nagtanong. Kung tatanggi ka pa ring magkwento, susunugin ko ang kwarto mo kapag nagsasaka ka sa susunod. Nang makita ni Nancy kung paano sinisikap ni Dindo na samantalahin ang sitwasyon para humiling, pinandilatan niya ito at binyantaan kaagad. Nang mapagtanto niya na siya ay pinagbabantaan, ang ngiti sa mukha ni Dindo ay natigil bago tuluyang nawala. Talagang natatakot siya na gagawin ni Nancy ang ganoong bagay kapag nasa kalagitnaan siya ng paglilinang. Isinasantibi ang katotohanang wala siyang pusong gumawa ng anuman sa makulit at pilyong Nancy na iyon, hinding-hindi sasang-ayon si Alvin kahit na talagang may intensyon siyang gawin ito sa kanya. Fine, ikaw ang boss, umiling si Dindo at pagkatapos ay halos sinabi sa kanya ang tungkol sa kwento ng Battle of the 5 Picks ngayon. Sinimulan niya ang kwento sa pamamagitan ng tuwang-tuwang pagsasabi sa kanya kung gaano siya kagiting. Si Nancy, hindi mo nakita sa oras na iyon. Pinalipad ko si Perry ng isang suntok lang alam mo na. Oo, ikaw ang pinakamahusay. Ngumuso si Nancy, ngunit hindi ka pa rin makakapareha sa Niger Twins mula sa Gold Peak. Mukhang ang dahilan kung bakit naging first pick ng 5-element sect ang woodpick sa susunod na 3 taon ay salamat sa aking kuya Darfield. Wala itong kinalaman sa iyo. Si Nancy, hindi mo masasabi ang ganyan.
Kahit na hindi nagpakita si Alvin, ang wood pick natin ay maaari pa ring maging second pick ng 5-element sect sa susunod na 3 taon. Nang makita ni Dindo kung paano ibinasura ni Nancy ang kanyang pagsusumikap sa isang pangungusap lamang, agad siyang nabalisa. Ikaw na mismo ang nagsabi, pangalawa. Pwede bang ikumpara ang pangalawa sa pagiging una? Si Nancy ay patuloy na nagsabi bilang isang bagay, hindi lamang iyon, sa likas na kakayahan ni Kuya Darfield, kahit na wala ka sa labanan ng pangkat, ang woodpick ay maaari pa ring makuha ang unang lugar, tama ba? 902. Ang mga salita ni Nancy ay lubos na nalungkot kay Dindo. Sa totoo lang. Kahit na wala siya, matutulungan pa rin ni Alvin ang woodpick na makuha ang kaluwalhatian na makuha ang unang lugar sa Battle of the Five Picks sa pamamagitan lamang ng kanyang lakas. Sige, putol ni Alvin at pinaayos ang hidwaan nang hindi na siya makatiis. Ngayon, natalo ni Dindo si Perry mula sa Fire Pick, alam mo ba? Bukod dito, tumulong din siya sa pagganti kay Elder Yang, at nagpakita rin siya ng napakagandang opening performance para sa woodpick. Hindi napapansin ang kanyang mga kontribusyon. Sa sandaling marinig ito ni Dindo, isang ngiti ang agad na lumitaw sa kanyang mukha habang pinagmamalaki niya si Nancy. Si Nancy, sa kabilang banda, ay inilibot ang kanyang mga mata at hindi man lang nag-abala na pansinin siya. Bumalik tayo sa ating paglilinang, walang magawa si Alvin. Tiningnan niya ang dalawang nakakatawang kasama at nagpaalam sa kanila bago umalis para bumalik sa kanyang silid. Pagkatapos bumalik sa silid, umupo si Alvin na naka-cross-legged sa kama at naramdaman ang origin energy sa kanyang katawan na sumailalim sa pagbabago. Hindi niya napigilan ang makikinang ng ngiti na sumilay sa kanyang mukha. Ikapitong antas na walang kabuluhang interpretasyon. Sa oras ng breakthrough kanina, ang lahat ay nangyari sa isang kisap mata. Sa sobrang bilis ay pakiramdam niya ay isa lamang itong panaginip. Hindi lang ako nakagawa ng isang pambihirang tagumpay sa 7th level void interpretation, naabot ko na rin ang bottleneck na humahantong sa 8th level void interpretation. Sa lalong madaling panahon, makakagawa na ako ng isa pang tagumpay sa 8th level void interpretation. Ang puso ni Alvin ay kumulo sa pananabik nang maisip niya ito. Hindi niya nagawang kumalma ng matagal. Ang aking cultivation base ay nakagawa ng isang breakthrough, ang aking espiritual na enerhiya ay nag-level up din, na mas maaga kaysa sa aking mga konsepto. Gayunpaman, ang aking mga konsepto ay magkakaroon din ng bagong tagumpay 10 araw mamaya. Muling napangiti ang mukha ni Alvin nang maisip niya ang tungkol sa profound assimilation formation. Sa nakikita niya, ang profound assimilation formation na iyon ay eksaktong parang isang napapanahong ulan. Nang humihina na ang mga konsepto na naintindihan niya, isang pagkakataon ang kumakatok sa pinto. 10 araw pa. Kung makakagawa ako ng panibagong tagumpay sa 8th level void interpretation sa loob ng 10 araw na ito ay kahanga-hanga. Hindi na nagdalawang isip pa si Alvin nang maisip niya ito. Dali-dali niyang ipinikit ang kanyang mga mata at nagsimulang magtanim ng tahimik. 9 Dragon Sword Sovereign Technique, Sword Dragon Form. Ang origin energy sa katawan ni Alvin ay nagsimulang mabalisa. Bagamat nagawa nitong magmaneho ng maliit na doses ng bisa sa panggamot ng rebirth pill, hindi na kasing tyrannical ang efficacy sa gamot gaya ng dati. Gumamit ako ng panlabas na pinagmulan at espiritual na enerhiya upang pasiglahin ang nakapagpapagaling na kapangyarihan ng rebirth pill na ito, at ngayon ito ay naging parang isang ibon na nabigla sa pamamagitan lamang ng pag-ungol ng isang pana. Halos imposible na itong ma-stimulate ng parehong mga pamamaraan sa hinaharap. Napakalinaw ni Alvin tungkol dito. Maliban na lang kung ubusin niya ang spirit fruit para ang medicinal efficacy ng spirit fruit ay maaaring makatulong sa pag-catalyze ng medicinal force ng rebirth pill, maaari lamang niyang itaas ang sarili niyang cultivation base upang ang medicinal efficacy ng rebirth pill ay maging mas maliwanag at mapabuti ang kanyang cultivation base. Ang kasalukuyang layunin ni Alvin ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa 8th level void interpretation sa loob ng 10 araw na ito. Gayunpaman, bilang napatunayan ng katotohanan, ito ay isang layunin lamang. Ang isang panaginip ay palaging magiging maganda, at ang katotohanan ay palaging magiging malupit.
Pagkaraan ng 10 araw, ang bottleneck na humantong sa 8th level void interpretation sa katawan ni Alvin ay hindi natinag kahit 1 pulgada. Alvin. Isang pamilyar na boses ang umalangaw-ngaw sa tainga ng kanyang Alvin at ginaisang siya mula sa kanyang paglilinang. Hindi niya napigilan ang buntong hininga na lumabas sa kanyang bibig habang bumubulong, buntong hininga, mukhang matako ako. Maliban na lang kung may dala akong spirit fruit, natatakot ako na baka kailanganin ko ng hindi bababa sa 2 hanggang 3 buwan para makumplito ang aking tagumpay kung hindi. 10 araw na ba? Curious na tanong ni Alvin habang binubuksan niya ang pinto ng kwarto. Nakita niya si Dindo sa labas ng pinto. Talagang nakakalimutan mo ang oras ng paglilinang mo, ha? Ngayon ang araw na pupunta tayo sa Gold Peak para pumasok sa Profound Assimilation Formation. Naghihintay na sa atin ang Peak Master, natatawang sabi ni Dindo. Let's go! Tumango si Alvin at bumangon sa ere kasama si Dindo. Sa loob ng ilang segundo, nakita niya si Romeo na naghihintay na sa langit. Peak Master, bati ni Alvin. Tumango si Romeo at ngumiti bilang tugon, let's go. Bago sumagot sina Alvin at Dindo, itinaas niya ang isang kamay. Isang napakalaking marilag at hindi nakikitang puwersa ang agad na bumalot kina Alvin at Dindo. Agad na nag-iba ang mga mukha ni na Alvin at Dindo nang maramdaman nila ang malakas na puwersa na dumidiin sa kanila. Sa sumunod na sandali, nakahinga sila nang maluwag nang mapansin nilang nanginginig ang kapangyarihang bumabalot sa kanila, ngunit hindi man lang sila nasaktan. Nandito na tayo, sabay na pumasok sa tenga nila ang boses ni Romeo. Nang ipikit nila ang kanilang mga mata at tumingin sa unahan, parang pamilyar kahit papaano ang taluktok ng bundok na nasa harapan nila. Pareho silang natigilan dito. G Gold Peak. Tanong ni Dindo, nakanganga ang kanyang bibig. Kanina lang nasa Wood Peak pa siya, pero nasa Gold Peak na siya sa susunod na segundo. Kahit na ang distansya sa pagitan ng 2 peaks ay hindi masyadong malayo, si Dindo ay nagulat pa rin nang siya ay ilipat dito sa isang kisap mata lamang. Napakabilis ng bilis. Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata habang gulat na bulala sa kanyang puso. Ang Peak Master ng Wood Peak na ito ay tiyak na hindi lang sa 9th level Void Transformation. Malamang na naabot na niya ang rurok ng Void Transformation. Kung hindi, imposible para sa kanya na magkaroon ng ganoong bilis. Medyo late na tayo, parang may naramdaman, walang pakialam nang ngumiti si Romeo at inakay sina Alvin at Dindo sa platform sa gilid ng burol ng Gold Peak. Sumunod si Alvin sa likuran. Nang makarating sila sa tarangkahan ng isang malaking palasyo sa entablado, sa wakas ay alam na niya kung bakit nasabi iyon ni Romeo. Sa sandaling ito, bukod kay Gregor, ang sect leader ng 5-element sect at ang kanyang 2 direktang disipulo, ang Peak Masters of Water, Fire and Earth Peaks ay nasa loob na ng palasyo. May 2 kabataang nakatayo sa gilid nila. Si Alvin at Dindo ay naglalakad na magkatabi sa likod ni Romeo papasok sa palasyo. Kasabay nito, si Alvin ay tumingin sa paligid nang may pagtataka sa paligid. Natuklasan niya na ang loob ng palasyo ay puno ng aura ng inscription. Kitang-kita na ang palasyo ay natatakpan ng maraming inscription. Ha! Biglang nagtaas ng kilay si Alvin at tumingin sa maluwag na mataas na plataporma sa loob ng palasyo. Sa mataas na platform na iyon, ang espiritual na enerhiya ni Alvin ay maaaring makadama ng isang pahiwatig ng pamilyar na aura ng isang inscription na formation. Natural lang na ito ang unang pagkakataon na personal niyang naramdaman ang aura. Ang dahilan kung bakit pamilyar ito ay dahil pamilyar ang Rebirth Martial Emperor sa pormasayo na ito. Walang alinlangan na pamilyar ito kay Alvin dahil taglay niya ang mga alaala mula sa 2 reinkarnasyon ng Rebirth Martial Emperor. Ang malalim na pagbubuo ng assimilation. Hindi naisip ni Alvin na ang Profound Assimilation Formation ay talagang nasa loob ng palasyo. Hindi niya maiwasang makaramdam agad ng pagkasabik sa natuklasang ito. Firms. Romeo. Siguradong mayabang ka at ang mga disipulo mo sa Wood Peak. How dare you let the sect leader wait for you? Si Baxter, ang Peak Master of Fire Peak, ay agad na sinulyapan ng malamig na tingin sa kanila at sinimulang kutsain sila sa sandaling pumasok sila sa palasyo.
Baxter, mukhang nakalimutan mo na ang sakit ng mga gumaling mong sugat ha. Napangisi si Romeo sa pang-aalipusta. O marahil, masyado na akong nagpakita sa iyo ng awa sa huling pagkakataon. Kung talagang gusto mo ito, palagi kitang hahayaan na nakaretain ng ilang buwan. Isang banta. Isang matapang at kapansin-pansing pagbabanta. Agad na namutla at berde si Baxter nang marinig ang mga salita ni Romeo. Bagamat galit siya, hindi siya naglakas loob na gumawa ng anuman. Sect leader. You see, how dare Romeo step on your head now? Huminga ng malalim si Baxter. Alam niyang hindi siya katapat ni Romeo. Sa halip na magkaroon ng direktang salungatan kay Romeo, bumaling siya kay Gregor at nagreklamo sa galit. Sa kasamaang palad, hindi pinansin ni Gregor ang kanyang mga reklamo at tumango kay Romeo bago sinabing, dahil lahat tayo ay nandito, magsimula na tayo. Ang 10 sa inyo ay aakyat sa mataas na plataporma doon at uupo ng naka-cross-legged. Pagkatapos ninyong magayos, kukunin ninyo ang concept fragments at sisimulan ang proseso ng inyong pag-unawa. Pagkalipas ng 15 minuto, isaaktibo ko ang Profound Assimilation Formation, hindi nagmamadaling anunsyo ni Gregor habang sinulyapan niya ang mga tao sa buong Alvin. Pagkatapos ma-activate ang Profound Assimilation Formation, maglalagay ako ng ilang daang piraso ng concept fragment. Sa oras na iyon, ang mga fragment na ito ay maa-absorb ng Profound Assimilation Formation at magiging concept energy na tutulong sa iyo na mapataas ang iyong concept ng mabilis. Kung hanggang saan ang mga ito ay matataas. Well, iyon ay depende sa iyong sariling paghinga. Sa sandaling natapos niya ang kanyang anunsyo, sina Chad at Renz na nasa kanyang tabi ay agad na lumipad pataas patungo sa maluwang na mataas na plataporma sa palasyo at umupo ng nakakross na may ilang distansya sa pagitan nila. Whoosh! Whoosh! Sa loob ng ilang segundo, ang 6 na tao mula sa water, fire at earth peaks ay sunod-sunod na umakyat sa mataas na platform at umupo sa isang cross-legged pose. Pinaikit ni Perry ang kanyang mga mata habang ang kanyang malamig na tingin ay tumama sa lilang figurang iyon sa di kalayuan. Sa wakas ay ipinikit niya ang kanyang mga mata habang hawak niya ang isang piraso ng fire concept fragment sa kanyang kamay. Inalis niya ang kanyang pag-iisip at nagsimulang umintindi kaagad. Sunod-sunod ding ipinikit ni Riza mula sa Water Peak at Brent mula sa Earth Peak ang kanilang mga mata habang sinimulan nilang maunawaan ang kanilang mga konsepto sa tulong ng mga concept fragment. Isa-isa ring ipinikit ng 3 pang kabataang disipulo mula sa 3 pang peaks ang kanilang mga mata. Dindo, let's go! Ganap na hindi pinansin ni Alvin ang nagyayelong sulyap ni Perry habang tinawag niya si Dindo bago lumipad patungo sa mataas na platform sa harapan ng magkasama. Gayunpaman, naglalaro sa gilid ng kanyang bibig ang isang hindi mapansing ngiti. Ang ngiti ay naglalaman ng mga pahiwatig ng pagsasabuatan. Hindi nagtagal, naupo na rin sina Alvin at Dindo sa isang cross-legged pose. Sa loob ng ilang segundo, pumasok si Dindo sa comprehension state habang hawak niya ang isang piraso ng Earth concept fragment. Nagbingi-bingihan siya sa lahat ng nasa paligid niya. Ipinikit din ni Alvin ang kanyang mga mata at nagsimulang umintindi. Gayunpaman, may 2 concept fragment sa kanyang mga kamay ng sabay. Sila ay ang Wind and Thunder concept fragment. Mabuti na lang at hindi ito napansin ni Gregor, ang sect leader ng 5-element sect, at ang iba pang 4 na Peak Masters. Kung hindi, magugulat din sila dito. Sa Cloud Continent, wala pa silang narinig na sino man na maaaring umasa sa 2 magkaibang concept fragment upang maunawaan ang 2 magkaibang konsepto sa parehong oras. Lumipas ang 15 minuto nang walang ingay. Sa mga mata ng Peak Masters of the 5 Peaks in 5-element sect, ang 10 kabataan sa mataas na plataporma ay nakapasok na sa estadong nakakaunawa. Gayunpaman, hindi nila napansin na sa katunayan, mayroong isang tao na hindi pumasok sa estado na iyon. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Alvin. Ito ay magiging aktibo sa lalong madaling panahon. Huminga ng malalim si Alvin. Medyo natuwa siya. Siya ay naghihintay sa sandaling ang sect leader ng 5-element sect ay tuluyang i-activate ang Profound Assimilation Formation.
Doon lamang niya maisasama ng maayos ang kanyang espiritual na enerhiya sa malalim na assimilation at magawa ang mga bagay na gusto niyang gawin. Kung papalampasan niya ang pagkakataong ito, hindi na niya magagawang pakialaman ang profound assimilation formation gamit ang kanyang kasalukuyang spiritual energy. 903. Whoosh! Whoosh! Biglang kumilos si Gregor, ang sect leader ng Five-Element Sect. Itinaas niya ang isang kamay habang ang 4 na origin stones na kumikinang na maliwanag ay bumaril at dumapo sa 4 na sulok ng maluwag na mataas na plataporma. Halos kaagad pagkatapos lumapag ang 4 na origin stones, ang buong mataas na platform ay bumulwak ng puting fog at nagsimulang tabunan ang 10 kabataang mahuhusay na tao sa platform. Malinaw na iyon ay isang inscription formation. O mas tumpak, ang profound assimilation formation. Swish! Halos kaagad pagkatapos na dumaong ang 4 na origin stone sa 4 na sulok ng maluwag na mataas na plataporma, ang espiritual na enerhiya na naipon sa isipan ni Alvin, na nakaupong nakakross ang paa sa mataas na platapormang iyon, ay biglang sumambulat. Sa isang segundo lamang, ang espiritual na enerhiya ay lumawak kasama ang iba't ibang mga materyales na nabuo ang malalim na assimilation formation at sumanib sa formation ng walang putol, tulad ng isang isda sa tubig. Okay, tapos na. Ngayon, hintayin natin ang ilang daan-daang concept fragment. Hanggat ang mga fragment na ito ay hawakan ng profound assimilation formation, agad itong mapipino at magiging concept energy. Sa pangkalahatan, ang mga taong nasa pormasyong ito ay hindi hihigit sa 1% ng concept energy. Gayunpaman, sa kasalukuyang pagkakataon na mayroon ako, kasama ang pag-unawa ng Rebirth Martial Emperor sa Profound Assimilation Formation, makakakuha ako ng humigit kumulang 10% ng concept energy upang mapataas ang aking concept comprehension. Ito mismo ang layunin ni Alvin. Hindi naman sa ayaw niyang kunin ang lahat ng concept energy na pinadalisay ng Profound Assimilation Formation, ngunit hindi niya ito magawa. 10% ang limitasyon na tinansya niya sa kanyang kasalukuyang spiritual energy. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang espiritual na enerhiya ay nasa 8th level void interpretation lamang. Medyo mahina pa rin ito sa harap ng Profound Assimilation Formation. Ang kinakailangan upang ayusin ang isang profound assimilation formation ay magkaroon ng hindi bababa sa spiritual energy sa martial monarch stage o mas mataas. Sa kanyang kakarampot na espiritual na enerhiya, nakakamangha na siya ay nakaagaw ng 10% ng mga benepisyo sa ilalim ng ilong ng profound assimilation formation. Ang lahat ng ito ay salamat sa masusing pag-unawa ng Rebirth Martial Emperor sa formation. Kung hindi, pabayaan ang pag-agaw ng mga benepisyo sa ilalim ng ilong ng Profound Assimilation Formation, ang pagkilos lamang ng pagsasama ng kanyang spiritual energy sa formation ay halos imposible na. Ha! Si Alvin na matiigang naghihintay ay biglang parang may naramdaman ng biglang nanliit ang kanyang mga mata. Kasabay nito, malinaw niyang naramdaman na ang isang alon ng hindi kilalang espiritual na enerhiya ay dumadaloy patungo sa kanya nang walang anumang babala mula sa loob ng Profound Assimilation Formation. Umakyat ito sa kahabaan ng kanyang nakalahad na espiritual na enerhiya habang umaakyat ito pabalik sa kanya hanggang sa kanyang kaluluwa. Shit! Agad na nagbago ang ekspresyon ni Alvin. May rebound formation na nakatago sa Profound Assimilation Formation. Damn it! Ang rebound formation ay isang passive defense type na hindi umuulit na inscription formation. Karaniwan itong nakatago sa loob ng isang porma sayon. Ito ay isang porma sayon sa loob ng isang porma sayon. Karaniwan, ang rebound formation na ito ay walang anumang paggalaw. Gayunpaman, kapag ang spiritual energy ng Inscription Master ay sumanib sa isang inscription formation na naglalaman ng rebound formation, ang rebound formation na ito ay agad na matrigger at magiging parang salamin. Ang espiritual na enerhiya ng Inscription Master ay gagayahin at ibabalik sa kanya hanggang sa kanyang kaluluwa at sasaktan ang kanyang kaluluwa. Natural, ang kondisyon ay ang spiritual energy ng Inscription Master na naiwan sa rebound formation ay dapat na mas malakas kaysa sa spiritual energy ng nanghihimasok. Kung hindi, ang rebound formation ay hindi matrigger.
Sa sandaling ito, si Alvin ay nahaharap sa pag-atake ng espiritual na enerhiya na kasing lakas ng kanyang sariling espiritual na enerhiya. Ang alon ng espiritual na enerhiya ay umaagos hanggang sa kaluluwa na nasa kaibuturan ng kanyang isipan. Bagamat ang antas na ito ng espiritual na enerhiya ay hindi sapat upang ganap na sirain ang kaluluwa ni Alvin, maaari pa rin itong magdulot ng matinding pinsala sa kanyang kaluluwa. Wham! Ang espiritual na enerhiya ay napakabilis. Nang malaman ni Alvin kung ano ang nangyayari, ito ay bumagsak na sa kanyang kaluluwa ng marahas. Parang gusto nitong durugan at basagin ng tuluyan ang kanyang kaluluwa. Nang walang anumang babala, ang kaluluwa ni Alvin ay nanginginig saglit. Dahil dito ay agad na nawala ng malay si Alvin at halos wala na siyang malay. Dumating sa punto na halos hindi niya namamalayan na nakuha ang spiritual energy na sumanib na sa profound assimilation formation. Sa kabutihang palad, nakatugon si Alvin sa isang napapanahong paraan at nabawi ang kontrol sa kanyang espiritual na enerhiya. Nagawa niyang pigilan ito sa pag-alis sa profound assimilation formation. Lahat ng inihanda at ginawa niya ngayon ay mawawalan ng silbi kung ang espiritual na enerhiya ay umalis sa na-activate na profound assimilation formation. Hindi yun isang bagay na gusto niyang makita. Tulad ng inakala ni Alvin na ang kanyang kaluluwa ay daranas ng isang tiyak na halaga ng pinsala, natuklasan niya na ang kanyang kaluluwa ay ganap na ligtas at maayos. Ang espiritual na enerhiya na dumating sa kanya kanina ay nawala rin ng walang bakas. Anong nangyayari? Naguguluhan, si Alvin ay likas na gumamit ng isa pang alon ng espiritual na enerhiya para suriin ang kanyang kaluluwa. Matapos suriin ni Alvin ang kanyang kaluluwa, siya ay sobrang nayanig na ang kanyang puso ay halos tumigil sa pagtibok dahil sa takot. The soul. Soul brand is G, wala na. Natigilan si Alvin. Siya ay lubos na nataranta. Ang soul brand na nasa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, na siyang pundasyon din ng kanyang soul skill 1000 illusions, ay tuluyan nang nawala sa kanyang kaluluwa. Kung wala ang soul brand, hindi na niya magagamit ang soul skill 1000 illusions. Ang espiritual na enerhiya na iyon. Siguradong sinira nito ang My Soul brand. Ay ito rin ay dahil hinarang ng soul brand ang spiritual energy na iyon kaya ligtas at maayos pa rin ang aking kaluluwa, madaling naisip ito ni Alvin. Gayunpaman, nangangahulugan ito na hindi na siya nagtataglay ng soul skill 1000 illusions ng walang soul brand. Sa hinaharap, hindi na niya magagamit ang kanyang soul skill 1000 illusions para harapin ang kanyang kalaban, at hindi na niya magagawa ang misteryosong illusory space na iyon at ibalot ang kanyang mga kalaban sa kanyang maliliit na daliri. Sa sandaling ito, si Alvin ay labis na nabalisa at napakasakit ng puso. Ang soul skill 1000 illusions ay sinamahan siya ng napakatagal na panahon. Sa lahat ng ito, nailigtas siya nito mula sa maraming krisis at nagbigay sa kanya ng kakayahang talunin ang malakas. Pinayagan siya nitong talunin ang maraming martial artist na mas malakas kaysa sa kanya. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang soul skill 1000 illusion ay wala na doon. Iniwan siya nito ng tuluyan. Biglang, ang espiritual na enerhiya ni Alvin ay nanginginig sa isang segundo at ginulat siya. Sa isang pagkakataon, ang katotohanan na ang kanyang soul brand ay nawasak, at ang soul skill 1000 illusions ay nawala kasama nito ay pansamantalang inilagay sa kanyang isipan. Kasabay nito, malinaw niyang nararamdaman na ang orihinal na matahimik na profound assimilation formation ay nabalisa. Hindi na kailangang sabihin, maaari niyang hulaan ang dahilan kung bakit nagsimulang maging agitate ang profound assimilation formation. Si Gregor, ang sect leader ng 5-element sect, ay sa wakas ay magtapon ng ilang daang concept fragment sa profound assimilation formation. Hindi ko na mababago ang katotohanan na ang aking soul brand at soul skill 1000 illusion ay nawala na. Ang kailangan kong gawin ngayon ay samantalahin ang pagkakataong ito at gawin ang aking 4 na konsepto na pumailang lang sa itaas. Mabilis na inayos ni Alvin ang kanyang damdamin habang inaabangan niya ang pagdating ng ilang daang concept fragment. Alam niya na kung wala ang soul brand at ang soul skill 1000 illusions, wala siya sa harap ng grupo ng 5-element sect na mga kabataang may talento, lalo pa ang Niger Twins mula sa Gold Peak.
Kahit si Perry mula sa Fire Peak ay madaling durugan siya. Si Perry ay nasa 7th level Void Interpretation na may pag-unawa sa 7th level Intermediate Fire Concept. Tungkol naman sa sarili niya. 7th level Void Interpretation na may pangunawa sa 3rd level Intermediate Wind Concept. Ang natitirang tatlong elementary concept na pinagsama-sama ay hindi man lang lumampas sa lakas ng 10 sinaunang may sungay na dragon. Paano niya may kukumpara noon si Perry? Kahit na ginamit niya ang quasi-royal grade spirit sword, hindi pa rin siya katapat ni Perry. Bagamat ayaw niyang aminin ito, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang aminin ito. Kung wala ang soul skill 1000 illusions, sa isang tiyak na lawak, isa lamang siyang walang kwentang basura na mayroong cultivation base ngunit mahina sa lakas. Dahil dito, kinailangan niyang samantalahin ang pagkakataong ito sa pagkakataong ito. Kung hindi niya samantalahin ang pagkakataon sa pagkakataong ito, tiyak na tatapakan siya ni Perry. Payag ba siyang tapakan ni Perry? Siyempre hindi. Sa pagkakataong ito, kailangan kong gamitin ang Profound Assimilation Formation para magkaroon ng lakas na magbibigay daan sa akin na talunin si Perry at ang Niger Twins na iyon ng walang tulong ng Soul Skill 1000 Illusions. Ang puso ni Alvin ay puno ng pananabik at walang katapusang pagnanasa. Ang mga galaw ni Alvin ay ganap na natatakpan ng Profound Assimilation Formation na naging isang kumot ng hamog. Lahat ng Peakmaster sa 5-element sect ay walang napansin. Sa sandaling ito, si Gregor, ang sect leader ng 5-element sect, na siya ring Peakmaster of Gold Peak, ay nakatayo sa harap ng mataas na platform. Sa espasyong nasa harapan niya, ilang daang concept fragment ang umaaligid sa ere na parang pinipigilan ng hindi nakikitang puwersa sa mahabang panahon ng hindi gumagalaw. Kabilang sa mga concept fragment na ito, may mga kulay berde, pula, asul, lila at kaki. Ang 5 kulay ng fragment ay kumakatawan sa 5 konsepto ng kalikasan, hangin, apoy, tubig, kulog, at lupa ayon sa pagkakabanggit. Sila ang mga fragment na tumutugma sa 5 magkakaibang konsepto. Siyempre, maliban sa 5 may kulay na concept fragment na ito, mayroon pang 2 concept fragment na nagmumula sa isang malakas na aura. Ang banayad na liwanag ay makikitang kumikinang sa ibabaw ng 2 magkaibang concept fragment na ito. Ang isang bahagi ng liwanag ay tumigas at naging espada habang ang isa naman ay naging sable. Sila ay ang sword at saber concept fragment. Gayunpaman, ang sword at saber concept fragment ay mas kaunti sa bilang kung ihahambing sa fragment ng 5 nature concepts, wind, fire, water, thunder, at earth. Mayroon ba sa inyo ang concept fragments of sword and saber? Naaalala ko na ang 5th level Void Interpretation Disciple mula sa Fire Peak ay nakakaintindi ng sword concept, at ang 5th level Void Interpretation na disipulo mula sa Earth Peak ay naiintindihan ang saber concept, dahan-daang tanong ni Gregor habang nakatingin sa iba pang 4 na Peak Masters. Mula sa kanyang mga salita, halatang nakita niyang masyadong maliit ang dami ng sword at saber concept fragment. Mayroon akong 23 sword concept fragment. Ang pinakamababang grade na mayroon ako ay nasa level 1, at ang pinakamataas ay nasa level 4, itinaas ni Baxter, ang Peakmaster of Fire Peak, ang kanyang kamay at kumuha ng 23 piraso ng sword concept fragments. Mayroon din akong 21 saber concept fragment na kasama ko, si Gulliver, ang Peakmaster ng Earth Peak, ay naglabas din ng 21 piraso ng saber concept fragment. Para naman kay Romeo at Riza, ang Peakmasters of Wood and Water, ayon sa pagkakabanggit, hindi sila nagpakita ng anumang senyales ng mga aksyon. Ang mga peak sa 5 elementong sekta ay orihinal na nasa isang mapagkompetensyang relasyon. Natural, hindi sila maghahanda ng anumang dot para sa ibang mga alagad ng sekta. Bukod dito, maging si Baxter o Gulliver, ang mga concept fragment na kinuha nila ay talagang parehong kapaki-pakinabang sa sarili nilang mga disipulo. Kung hihilingin sa kanila na gumawa ng iba pang concept fragment, tiyak na ayaw din nila. Tama na ngayon. Matapos kunin ni Gregor ang sword at saber concept fragment mula kina Baxter at Gulliver, pinagsama niya ang mga ito kasama ang ilang daang concept fragment na nasa harapan niya. Nang walang anumang babala, agad na nagningning ang kanyang mga mata.
Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.